Yung mga Christian, dyan sa harapan. Picture mo. Hindi, ikaw kapakihawak. Ilan ba yung ano, yung mga non-Muslim dito lang? At tayo ay pagpatuloy natin yung ating nasimulan. Okay. Ilan ba kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inshallah. Yan. Tingnan mo kung tumama ba yung video. Tapat pa sa akin. So, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So, binabati ko kayo mga mahal na kababayan, ang pagbati namin mga Muslim. Isang pagbati ng lahat ng mga propeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meaning, sumainyo nawa ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Panginoong dakilang tagapaglikha, ang nag-iisang Diyos. At magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Kami po ay nalulugod dito sa Istiraha sapagkat kayo po ay tumugon sa aming paanyaya na kung saan ay magbabahagi kami sa inyo ng mga kaalaman hinggil sa Islam. At kung may mga tanong kayo, inshallah may mga regalo tayo ito, ha? Mamaya meron tayong Q&A after ko magsalita para makuha niyo mga regalo. So ako pala si Brother Abdul Kader. Pangalan ko dati ay Renato. Ako pa ay isang Katoliko. Ako po ito buong Bohol, Bisaya. At hindi man sumagi sa isip ko na ako ay magpunta ng Saudi Arabia para mag-Muslim, para magtrabaho para sa pamilya. Pero sa gabay ng Panginoong Diyos, tayo po ay kanyang ginabayan sa matuwid na landas dito sa Islam. Kaya po ako yumakap sa Islam. No? At inshallah, dalangin namin sa Panginoong Allah na may hindi lang tayo pagsama-samahin sa mundong ibabaw na ito, inshallah doon sa paraiso. Doon tayo magsama-sama. Kasi yun ang totoong buhay. No? Ang buhay na walang hanggang kaligayahan, ang paraiso na minimili ng bawat isa sa atin. So inshallah, napakaganda ng mensahe ng mga nagsalita, lalo nung isang Arabo. Ang kanyang mensahe niya ay ang pagsamba lang sa tunay at nag-iisang Diyos. No? At ang mensahe niya patungkol sa ang relihiyon ng lahat ng propeta ay iisa lang. Kasi bakit iisa ang relihiyon ng mga propeta? Kasi iisang Diyos ang nagsugo sa kanila. Ang tagapaglikha ng langit at lupa, lumikha sa atin, yan ang nagsugo sa mga propeta. Kaya ang mga propeta only one message lamang. Ano itong mensahe na ito? Sinabi ng Allah sa Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ang mensahe ng mga propeta, mga kapatid, ayon sa ating pagkakasalan sa ating wikang Tagalog, sabi ng Diyos, tunay na ako ay nagpadala ng mga propeta at sugo, mensahero sa bawat bansa, sa bawat nasyon, upang ipalaganap ang mensahe na sumamba lang tayo sa bukod tanging nag-iisang Diyos ang dakilang tagapaglikha. Yun ang mensahe ng lahat ng propeta. Kaya nga sa panahon ni Adan, isa ang Diyos na sinasamba niya, yung tagapaglikha ng langit at lupa. Sa panahon ni Propeta Noah, iisang Diyos ang sinasamba niya. Sa panahon ni Propeta Abraham, iisang Diyos ang sinasamba niya. Sa panahon ni Moises, ni Jesucristo, at ni Prophet Muhammad, iisang Diyos lamang ang sinasamba nila. Kaya nga ang pangulong kautusan ni Jesus, ating mababasa sa Biblia, sa Marcos 12:29, yung pinakamataas na aral ni Kristo, sabi niya, "O bayan ng Israel, ang Panginoon nating Diyos," isinama niya kanyang sarili, iisang Panginoon lamang. Isang Panginoon lamang. Sambahin siya ng buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Ibig sabihin kapatid, ang mensahe ng lahat ng propeta ay yung pagsamba lang po sa nag-iisang tunay na Diyos na lumikha sa atin. At ganun din ang mensahe ng Islam. No? Subalit, nung pagkatapos ni Jesucristo, instead na sambahin ng Diyos ni Jesus, Diyos ni Moises, ni Abraham, ng nag-iisang Diyos, maraming mga tao na sumamba kay Jesus. Diba? Sumamba kay Maria, sa mga larawan, sa mga imahin. So nasaan na yung pagsamba sa nag-iisang Diyos na mensahe ng mga propeta? Nawala na. Kaya dito, ipinadala si Prophet Muhammad, ang huling propeta, para ibalik ang tao sa pagsamba sa tunay na Diyos. Kaya ang mensahe ni Prophet Muhammad, nung panahon niya, nanawagan siya hanggang sa panahon natin ngayon. Kasi si Prophet Muhammad, siya yung last messenger. Siya yung pinakahuling sagka
o siya ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta. Kaya sabi ni Propeta Muhammad, "Qulu la ilaha illallah tuflihun." Sabi ni Propeta Muhammad, sabihin niyo na walang ibang tunay na Diyos kundi ang lumikha lang sa atin. Ang naglikha sa atin, ang nagbigay ng buhay sa atin, ang babawi ng buhay sa atin, yun ang tunay na Diyos, yun ang sambahin ninyo. Yun ang panawagan ni Propeta Muhammad. Kaya kami mga kapatid, nananawagan kami sa inyo na bumalik tayo sa pagsamba. Kung sino yung lumikha sa atin, doon tayo sumamba. At iwasan natin sumamba sa mga kapwa ni likha. Although tayong lahat naniniwala na isa lang ang Diyos, di ba? Wala siguro isa natin dito na naniniwala na ang Diyos ay 5, 4, 3, wala, di ba? Isa lang ang Diyos. Subalit ang tanong mga kamahal na kapatid, mga kababayan, sino nga ang Diyos na sinasamba natin? Baka naman ang Diyos na sinasamba natin ay kumakain din, napapagod, natutulog, di ba? Di ba may mga tao sumasamba sa baka? Alam nyo ba yun, yung mga Hindu? Isip nila ang Diyos daw ay nagkatawang baka. Oh, nagkatawang si Buddha, yung mga Buddhist. Di ba? Mga Chinese, mga Korean, mga Myanmar, mga Thailand, napakaraming sumasamba kay Buddha. Di ba? May mga taong sumasamba sa apoy. May mga taong sumasamba sa propeta, like si Jesus Christ. Ang daming sumamba kay Jesus Christ. Sabi nung sa Arabo kanina, kailan man si Kristo hindi nagturo na sambahin siya. Bagkus si Jesus Kristo, may sinasamba sa Diyos. Di ba? Nanalangin siya, di ba? Now, lumayo sa kanya yung saro ng paghihirap. Meaning, ang sinamba ng mga propeta, iisa lang ang tagapaglikha sa atin. Kaya mga mahal na kababayan, ang dakilang tagapaglikha, ang tunay na Diyos, na tinatawag na Allah sa Arabic ang pangalan niya, siya'y nananawagan sa atin. Sabi niya, "Ya ayuhan nas," o sangkatauhan, tinatawagan tayo ng kanyang mga nilikha. "U'budu rabbakum alladhi khalaqakum." O mga tao, sabi ng Panginoon Diyos, sambahin ninyo ang Diyos, ang Panginoon. Sino ang Panginoon niyon? Yung lumikha sa inyo. Yung lumikha sa ating kapatid. Nananawagan ng Diyos, ang Allah, na sumamba tayo sa tagapaglikha ng lahat. Lumikha ng paraiso, lumikha ng impyerno, lumikha ng langit at lupa. Lumikha sa ating lahat. "Alladhi ja'ala lakumul ardan firasan," na siyang nagladlad nitong kalupaan. Ang lumikha ng kalupaan, kapatid, walang iba kundi ang nag-iisang Diyos. Bakit niya nilikha ang kalupaan? Para meron tayong masisilungan, meron tayong matitirahan. Di ba? Imagine mga kapatid, paano kung hindi niya nilikha ang lupa? Saan tayo titira? Wala. Napakalaking pagpapala, biyaya kapatid, na nandito tayo sa ibaba ng lupa. Nilikha ito ng Diyos, ng Panginoong Diyos, tagapaglikha. "Wasama binaan," nilikha niyang kalangitan para ating masisilungan. Di ba? Ito'y biyaya na malaki sa atin na hindi natin namamalayan. Di ba? "Wa anzala minas sama'i ma'an," at mula dito nagpababa ang Diyos ng tagapaglikha ng ulan mula sa kalangitan. Di ba? Tubig, ulan. Anong purpose? "Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum," para tumubo yung mga pananim. Di ba mga kapatid? Imagine kung walang ulan, mabubuhay ba yung palay? Mga mais, mga pananim? Di ba? Mamamatay lahat yun. Di ba? So, dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, ng tagapaglikha, para meron tayong makain, pangkabuhayan, nagpababa siya ng tubig ulan para tumubo yung mga pananim. Kaya sabi niya, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Kaya huwag na huwag kayong maglagay ng katambal sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Dahil nagmamahal sa atin na tagapaglikha sa atin. Ang tunay at nag-iisang Diyos. Kaya mga kapatid, sino ang dapat sambahin? Sabi ng tagapaglikha ng Diyos, yung lumikha sa ating lahat. Ang tanong, sino bang lumikha sa atin? Sino sa si Jesus? Hindi. Kasi si Jesus, nung ipinanganak ni Birheng Maria, marami nang nilikha. Di ba? Maraming taong nauna sa kanya. Nauna si mga propeta nauna si Solomon, nauna sa kanya. Di ba? Si Moises, si Abraham, si Noah, Jacob. Napakaraming propeta nauna sa kanya. Si Maria, nauna sa kanya, na tao, nanay niya. So, ibig sabihin, hindi siya dapat sambahin, kundi ang sasambahin, yung lumikha sa ating lahat. Tingnan niyo mga kapatid, hamon ito sa atin ng laki ng tagapaglikha. Kasi maraming tao ngayon na instead na sumamba sa tagapaglikha, wala na, nasa iba na nagsipanahan ng pagsamba. Pag nagdarasal, maglalagay na ng larawan sa harapan, doon na manalangin. Di ba? So sabi ng Panginoon Diyos, hamon niya, sabi niya, "Kul ara'aytum matad'una min dunillah." Sabi ng tagapaglikha ang Diyos, nakikita niyo ba ang sinasamba ng mga tao maliban sa tagapaglikha, sa Allah?
Aruni madha khalaqu minal ard. Sabi ng Panginoon Diyos, hamon ito, sabi niya, ipakita ninyo sa akin kung ano ang nalikha ng inyong mga sinasamba. Ano bang nalikha ni Buddha na sinasamba ng mga inchik? Meron bang nalikha si Buddha? Wala. Ni bato, wala. Nilangaw, wala. Ano bang nalikha ng baka na sinasamba ng mga Hindu? Wala. Nilikha lang din sila, tulad natin. Ang baka kinakain. Di ba? Ano bang nalikha ni Jesus Christ? Sa atin sa Pilipinas, napakarami sumumba kay Jesus Kristo. Ano bang nalikha niya? Meron ba? Wala. Wala rin. O, ano bang nalikha ng mga itim na Nazareno? Di ba sa atin sa Pilipinas, yung Quiapo, pag pista-pista, nagkukumag ang mga tao. Anong nalikha ng mga iyan? Meron ba? Wala. Kaya ang sabi ng Panginoon Diyos, tagapaglikha ang Allah, innal ladina tad'una min dunillah lam yakhliqu dubaban. Ano ibig sabihin mga kapatid? Sabi ng Panginoon Diyos, ang Allah, tunay na ang kanilang sinasamba na maliban pa sa Allah, walang nalikha ni kahit isang langaw. Wala, di ba? So, ang dapat sambahin mga kapatid, yung lumikha lamang sa atin. Ito yung mensahe ng Islam. Mensahe ng lahat ng propeta na tayong mga tao habang nabubuhay pa tayo, magbalik loob tayo sa pagsamba sa tunay na Diyos. Magbalik loob tayo kasi pag namatay tayo mga kapatid, inabutan tayo ng kamatayan, at hawak natin yung pinakamalaking kasalanan. Kasi po mga kapatid, mayroong isang napakalaking kasalanan na hindi alam ng mga tao. At inabutan ng kamatayan tayo at hawak natin yung kasalanan ito, ang impyernong apoy na naglalagablab yung ating magiging tirahan sa kabilang buhay. Sinong nakakaalam? Ano yung kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos? Isa lang. May regalo. Samba sa Diyos-Diyosan. Allahu Akbar. Masya Allah. Anong gusto mo? Traiban o? Traiban. Oh, sige. Ano lang? Okay. Ito lang. Masya Allah. Ano pangalan mo bro? Alan. Alan. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Meaning, pag sinasabing Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos. Di ba? Kasi ang tao, kapag siyang tao-tauhan, totoong tao? Hindi. Bahay-bahayan, totoong bahay? Hindi. Di ba? Ang pinapatakwil dito, Diyos-Diyosan. Hindi totoong Diyos. Tama yun. Ngayon, kapag namatay tayo na sumasamba tayo sa kapwa nilikha, tao man yan, propeta man yan, espiritu man yan, anghel man yan, kahoy, bato man yan, nilikha yan, tulad natin. So kapag namatay ang isang tao na ganun ang kanyang sinasamba, nagtatambal asa sa paraiso ang taong iyon. Subalit, ang impyernong apoy ang naghihintay sa kanya. Anong sabi ng Panginoon Diyos, ang Allah? Ang nag-iisang Diyos, sabi niya, Inna Allaha la yaghfiru ay yusraka bihi. Ano ibig sabihin mga kapatid? Sabi ng Panginoon Diyos, ang Allah, tunay na hindi ko pinapatawad ang pagtambalan ako sa pagsamba. Hindi ko pinapatawad, sabi niya, ang pagtambalan. Ano ba ibig sabihin ng pagtambalan sa pagsamba? Yung sumamba ka sa iba, maliban doon sa tagapaglikha. Alam mo, si Jesus Christ, sinamba mo, pinartner mo siya sa tagapaglikha, kinikilala mo rin siyang Diyos, na nagkatawang tao, anak ng Diyos, o Diyos na mismo, namatay ka sa ganong katayuan, wala ka ng pag-asa kapatid. Si Jesus Kristo sa panahon niya, si Jesus Christ, ang pangalan niya ay Isa, Ibnu Maria. Sa panahon niya, sabi ni Kristo, nagsabi siya, Ya Bani Israel, o ang kanang Israel, A'budullaha Rabbi wa Rabbukum. Ito yung panawagan ni Kristo sa panahon niya. Sabi niya, o ang kanang Israel, ang Panginoon nating Diyos, Panginoon ko at Panginoon ninyo, ay ang Allah. Ang Allah ang aking Panginoon, ang tagapaglikha ng langit at lupa. Panginoon din ninyo. So ang Panginoon ni Kristo kapatid ay si Allah na lumikha sa atin at Panginoon natin. Sabi niya, sambahin niyo si Allah. Rabbi wa Rabbukum, Panginoon ko, inyo rin Panginoon. Yun ang panawagan ni Jesus sa panahon niya. Sabi pa niya, nagbabala siya, innahu may yusrik billah. Sabi ni Jesus Christ, tunay na ang sinumang magtambal sa pagsamba sa Allah, fakad haramallahu alayhil jannah. Ay magiging haram. Ano ba ibig sabihin ng haram? Haram means bawal. Di ba? Pag nagagawa tayo, haram yan. Bawal yan. Ibig sabihin, sabi ni Jesus Christ, kapag sumamba daw tayo sa iba, maliban sa tagapaglikha, magiging haram sa atin ang paraiso. Ibig sabihin, kung bawal sa atin ang paraiso, hindi natin makakapasok ng bawal na eh.
Anong mangyayari sa tao na namatay na siya ay sumamba sa mga nilikhang bagay? Wa ma'wahun nar. At ang apoy sa impyerno, ang kanyang magiging tirahan, magpasawalang hangganan sa kabilang buhay. Kasi mga kapatid, dalawa ang patutunguhan natin. Pag namatay tayo, naniniwala ba kayo na may paraiso? O, di ba? Naniniwala din kayo na may impyerno? So, kapag namatay tayo, na nagtambal tayo sa pagsamba sa Allah, sa tagapaglikha, ang impyernong apoy, yung ating patutunguhan sa kabilang buhay. Sigurado ako ayaw niyo ng impyerno, di ba? Nakakatakot sa impyerno, mga kapatid. Ang impyernong apoy, pinapaliyab ito ng 3,000 taon. 1,000 taon, pinapaliyab ito, pinapainit ito, nagiging kulay pulang-pula. Sobrang pulang-pula. Imagine yung baga. Kung gaano kapula yun, ganun na ganun. Pinaliyab din ito ng 1,000 taon, nagiging kulay puti. Mayroon palang apoy na puti. Yung talagang parang acetylen, ganun na namumuti. Mas masahol pa doon. At pinapaliyab din ito ng 1,000 taon na nagiging kulay itim na apoy. Yung kulay itim na nakakatakot na apoy. No? Kaya sabi ng Panginoong Allah, nagbabala siya sa mga tao na hindi sumasamba sa Kanya, bago sumamba sa mga nilikhang bagay. Sabi ng Allah, Innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Ano yung sabi ng tagapaglikha ng Allah? Ito ay babala, mga kapatid. Sabi ng Panginoon Diyos, katotohanan yung mga taong hindi naniniwala at hindi sumasamba sa akin. Bagkos sa ribulto, sa imahin, sa santo, kay Jesus, kay Maria, kay Buddha, sa baka, sumamba, sawfa nuslihim nara. Susunugin namin sila. Gagawin namin silang panggatong sa impyerno. Igagatong doon sa impyerno ang mga taong sumamba sa mga hindi naman dapat sambahin. Ayaw sumamba sa nag-iisang tunay na Diyos. Kullama nadijat juludahum, sabi doon ng tagapaglikha, at kapag nagiging crispy na ang balat niya, imagine yung litson, yung nagka-crack, di ba? Sobrang crispy, bitak-bitak ang balat. Imagine kung yung mga litson, ganun ang balat natin, nagka-crack na sa sobrang init. Baddalnahum juludun gairaha. Papalitan ng sariwang balat. Fresh na balat na naman. Papalitan ng Panginoong Diyos, ang Allah. Anong wisdom doon? Para malasap natin ang hapdi ng parusa. Ha? Kapag nagka-crack na naman, papalitan na naman ng panibagong sariwang balat. Maramdaman mo na naman sakit kasi sariwa na naman eh. Hanggang sa bitak-bitak na naman, sobrang crispy, papalitan na paulit-ulit yan. Liyadukul adab, para malasap ng mga tao ang parusa ng Diyos na pagkatapos silang likhain, bigyan ng makain, bigyan ng tirahan, pagkatapos sumamba na sa mga inukit ng kamay ng tao. So, yan ang parusa sa apoy sa impyerno, mga kapatid. Ang panggatong doon, yung mga sinasamba ng mga tao na bato at kahoy, rebulto, imahin, kasamang igagatong doon yung mga taong sumasamba sa mga yaon. Kasamang igagatong doon. Sabi ng Allah, Fatakun narul lati wa kuduhan nasu wal hijara o iddat lil kafirin. Sabi ng Panginoong Diyos, katakutan ninyo ang apoy sa impyerno na ito ay ginagatungan ng mga bato at kahoy. Yung mga sinasamba ng mga tao, kasamang igagatong doon yung mga sumasamba ng mga yaon. Yung mga taong sumasamba sa yaon, kasamang igagatong. Kaya mga kapatid ko, mga mahal na kababayan, bilang pagmamahal sa inyo, huwag nating isugal o ibig sabihin huwag nating gawin na mapapahamak yung ating kaluluwa kasi kaluluwa na kasalanan natin eh. Naniniwala tayo pag namatay may araw na paghukom. Habang may buhay pa tayo, magbalik loob tayo sa tunay na Diyos. Sambahin natin ang tagapaglikha at layuan natin yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Si Jesus Christ, bigyan ko ng konting diin dito, kapag nag-Muslim tayo, hindi natin tinatalikdan si Jesus. Kasi ang akala na iba kasi hindi mga kababayang Kristiyano, kapag nag-Muslim ka, anti-Christ ka na raw. Hindi ka na naniniwala kay Kristo. Ito yung mali po. Sa sarili ko, hindi ako mag-Muslim kung hindi ko mahal si Jesus. Bakit ba ako nagpapahaba ng balbas? Kasi tingnan mo yung itsura ni Jesus Kristo, mahaba din ng balbas. Di ba? O, si Jesus Kristo, paano magdarasal? Nagpapatira pa sa lupa tulad ng mga Muslim. Di ba sa bundok ng Gitsemani? Di ba nagdarasal sa doon? Dumako sa bundok ng Gitsemani, lumayo siya ng kunti, nagpapatira pa sa lupa. Yung pagpapatira pa, ganito mga mahal na kababayan. Ganito si Kristo magdasal.
yung noo niya ay nasa ibaba sa lupa. Ibinaba niya ang kanyang noo para sa pagdakila, pagpakumbaba sa dakilang tagapaglikha. Yun ang pamamara ni Kristo, ni Moises, ni Abraham kung paano magdarasal. Sinong gumagawa? Anong relihiyon na ang nagpapatira pa kapag nagdarasal? Muslim lang. Ang Islam, di ba? Sumaliban ito, wala na. Ang iba, sumasayaw, pumapalakpak, di ba? Pumakaway, gumagamit ng gitara, gumagamit ng piano. Hindi yan pamamaraan ni Jesus Christ. Si Kristo, pag nagdasal, nagpapatira pa sa lupa. Si Jesus Christ, nag-aayuno din ng 40 days at 40 nights. Ganon ang ginagawa ng Muslim sa Ramadan. Isang buwan na pag-aayuno bilang pagsunod sa mga propeta. Like ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, bago nagdarasal, naghuhugas ng kanyang katawan at paa, mukha. Mukha, kamay, katawan, paa. Ito yung pamamaraan ng mga Muslim din. Na bago mag-pray, magdasal, bago magsala, naghuhugas ng mga parte ng katawan. Bilang pagsunod sa mga propeta, kapatid. Kasi ang mga propeta, sila ang daan, ilaw at katotohanan. Kapag hindi ka sumunod sa kanila, nasa maling landas ka. Kaya nga kung ano ang relihiyon ng mga propeta, dapat yun ang hawakan natin. Ano ibig sabihin ng relihiyon? Yung way, pamamaraan ng mga propeta. At ang pamamaraan nila, isang paraan, ito yung pananampalatayang Islam. No? At yun mga kapatid, Jesucristo, paniniwalaan natin na siya ipinagbuntis ni Birheng Maria na walang lalaking gumalaw sa kanya. Naniniwala kami. Na nakalagay sa loob ng Quran niya, si Maria ay nagdadalang tao sa tiyan ay si Jesucristo na kung saan ay walang lalaking gumulaw kay Birheng Maria. Paano nangyari? Sa kagustuhan lamang ng Diyos, ng Allah. Na mula sa salita ni Allah, sabi niya na si Maria ay nilagay niya ang sinapupunan ni Maria, nilagyan ng buhay, sanggol. At ito si Jesucristo, nabuntis si Birheng Maria. So, naniniwala tayo na walang gumalaw kay Maria. Pero hindi ibig sabihin mga kapatid na si Jesucristo anak na ng Diyos. Kasi maraming mga Kristiyano nagsasabi, si Kristo anak ng Diyos kasi walang gumalaw kay Maria. Siyempre, ang Diyos ang ama niya. Numali po kapatid. Kasi sa Islam kapatid, mayroong 4 na pagkakalikha sa tao. No, para maunawaan natin. Sinong unang tao na nilikha ng Diyos? Sinong unang sumagot? Si Adan? Oh, si Bader. Sombrero. Si Adan at saka kininto to para malaman natin yung 4 na paraan ng Diyos kung bakit siya lumikha ng tao. No? Una si Adan, si Eva. Saan ang galing si Adan? Meron bang magulang? Wala. Walang nanay, walang tatay. Galing sa alikabok. Tama. Galing sa alikabok, di ba? At nilagyan ng tubig, hinalo sa lupa, no? Hinulma, parang estatwa, at hininga ng kaluluwa. Nagiging tao si Adan, malaki na kaagad. Di ba? Napakahimalang pagkalikha. Di ba? Pangalawang nilikha, pagkatapos ni Adan, si Eva. Brother, si Eva. Si Eva mula sa tadyang ni Adan. Di ba? Hinugot. At paghugot ay nagiging isang malaking babae agad. Di ba? Hindi dumaan pagkabata. Malaki na kagad si Eva. Oh, mula sa lalaki kay Adan, walang babae. Di ba? Oh, himala din. Kasi lalaki pinagmulan ni Eva si Adan Tayo pangkaraniwan, mula tayo sa nanay natin, di ba? Pero si Eva galing sa lalaki, hinugot. Meron pa kaya ngayon? Nalika na galing sa ano? Wala, di ba? Napakahimala. Okay. Pang-4 na pagkakalikha sa tao. Pangatlo, nagtalig na si Adan sa si Eva, nag-asawa na sila. So, pangatlong nilikha, tayong mga tao na. Di ba, naniniwala tayo, ang ating magulang, ang pinakamagulang talaga natin ay si Adan sa si Eva. So, meaning, tayong mga tao, ang sangkatauhan, tayo ay opposite ng pagkakalikha kay Adan kasi si Adan walang nanay, walang tatay. Tayong mga tao, may nanay, may tatay na. Di ba? So, tayo yung kabaliktaran ni Adan. Pang-4 na pagkakalikha ng Diyos, para makumpleto, lumikha siya ng lalaki mula sa birhin na babae. Sino ito? Sino yung lalaki nilikha na ang kanyang nanay ay birhin? Si Jesus. Mashallah. Ano yung brother? Sino yung sumagot? Ikaw, brother? Okay. Si Jesus mula sa birhin na babae, si Birheng Maria. Okay? Walang lalaking pinagmumulan. Diba? Nabuntis si Birheng Maria, kagustuhan lamang ng Diyos. Itong 4 na pamaraan mga kapatid sa pagkalikha sa tao, nilikha ito ng Allah o ng Diyos para pagmuni-munihan natin. Na walang Diyos na marapat sambahin, kundi ang lumikha sa 4 ng mga ito. Di ba mga kapatid?
Kaya hindi mo dapat sambahin si Adan kahit wala siyang nanay, walang tatay. Hindi mo dapat sambahin si Eva na mula sa kay Adan, lalaki na walang babae. Hindi mo sambahin yung mga tao tulad ni Maria na may nanay, may tatay. Hindi mo sambahin si Kristo na may nanay na walang tatay. Kasi bakit? Paraan lang ito ng pagkakalikha ng Diyos. Ngayon, sino ang dapat sambahin, mga kapatid? Si Allah na lumikha ng ito. Diba? Malinaw. Kaya yun ang turo ng mga propeta. Kung sinong lumikha sa ating lahat, doon lang tayo sumamba, mga kapatid. Sinabi ng Allah sa Quran, Allahul ladhi khalaqa samawati wal ard wa bainahuma. Tunay na ang nag-iisang tagapaglikha si Allah, ang lumikha ng langit at lupa at anumang nilalaman dito. Tayo, nilalaman tayo ng langit at lupa. Kahoy, dagat, kabundukan, kalupaan. So kung sino yung lumikha sa mga yaon, yun ang sambahin natin. Kaya nga, sabi ng isang maalam sa Islam, si Ibn Kathir, sabi niya, Al-Khaliqu lihadil asya huwa al-mustahiku lil ibadah. Sabi ni Ibn Kathir na isang maalam ng Islam, sabi niya, ang lumikha ng lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita, lahat ng mga ito, siya ang may karapatan sa pagsamba. Tama ba mga kapatid? Tama. Oo. Kasi bakit? Hiram lang ang buhay natin dito. Hiram lang kasi mamamatay tayo. Hindi natin alam kung bukas ano mangyayari sa atin. Di ba? So, dapat mga kapatid, isipin natin, hindi po porkit naniniwala na may nag-iisang Diyos, hindi. Dapat kilalanin natin ang Diyos na sinasamba natin. Yun nga ba ang lumikha sa atin? Di ba? Ngayon, sinabi pa ng Panginoong Allah sa Quran na nilikha niya ang mga tao at mga engkanto. Sa anong dahilan? Anong purpose sa atin mga kapatid? Yung mga hindi pa sumagot, sagot. Ano ang dahilan ng Diyos? Unang Allah, bakit tayo nandirito sa mundong ibabaw? Ano ang dahilan ng Diyos? Bakit tayo nilikha? Para pagbayaran. Para pagbayaran. Meron pang mas, sino pang gusto sumagot? Yung tumpak na sagot. Ano ang purpose ng buhay natin dito? Bakit nilikha tayo? Para sambahin siya. Masya Allah. Yun ang tamang sagot, no? Anong gusto mo, bro? Salamin? Salamin. Para sambahin siya. Kaya mga kapatid, maraming mga taong namatay na hindi nila alam kung bakit sila nilikha. Kawawa sila. May mga taong nagsasabi, nilikha tayo ng Diyos para magpakasaya. Mag-asawa, makipagtalik, magparami. Di ba? Maglikom ng kayamanan, magtrabaho, mag-abroad, pagdating ng sahod, magpadala sa Pilipinas. Iikot lang yung buhay niya. Yun, pagkaunawa niya. Hindi niya alam kung anong rason o reason ng Diyos bakit nilikha tayo. Yung sinabi ni brother, tumpak yun. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ano ibig sabihin? Sabi ng Panginoon Diyos ng Allah, nilikha ko ang mga engkanto. Yung mga engkanto, hindi nakikita yun. Hindi natin nakikita, di ba? Nilikha din sila ng Allah, ng Diyos. Wal-ins, at ang mga tao. Anong dahilan? Illa liya'budun, para sambahin nila ako. Kaya ang pinakamataas na turo ng mga propeta, mga kapatid, yung pagsamba lang sa nag-iisang Diyos. At yun ang mensahe ng Islam. Na tayo sumamba sa nag-iisang Diyos. Kasi kapag hindi natin masamba siya, tayo ay magiging talunan sa kabilang buhay. Tayo ay nasa mga kalugian, mga kapatid. Sino ba mang gusto sa kabilang buhay na matatalo siya? Lahat tayo naghahangad ng paraiso. Kaya ang pinakamataas na turo ng Islam, yung pagsamba lang sa dakilang manlilikha. Kaya sa Islam, pinagbawal yung pagsamba sa mga nilikhang bagay. Ribulto, imahin, santo, santa, propeta, si Jesus, si Maria, pinagbabawal yan. Maling pagsamba yan. Kasi bakit? Yan ay pagtalikod sa dahilan kung bakit nilikha tayo ng Diyos. Maging sa Ten Commandments, yung unang pangulong utos sa Ten Commandments, sino nakakaalam? Exodus 20 verse 3. Sa labas ng simbahan, nakaukit yun. 10 utos ng Diyos, yung pinakauna, na pinakamataas doon. Ano yun? Siya lang sasambahin. Ha? Diyos lang sasambahin. Isang Diyos lang sasambahin. Mashallah, si brother.
Anong gusto mo, bro? Kahit ano, ito, bag. Tama yun. Sabi ng Diyos doon, sa Ten Commandments, sa unang kautusan, ako ang inyong Panginoong Diyos. Huwag kayong sumamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Napakalinaw ang mensahe. Nasa Biblia yan. Sabi ng tagapaglikha, ako ang Panginoon ninyo. Huwag kayong magsamba o magkaroon ng ibang Diyos liban lamang sa akin. Di ba mga kapatid? Pero ang ginagawa ng tao sa loob ng simbahan, ang daming mga litrato. Ang daming mga imahin. Mga ribulto. Kapag may sakit ka, kukuha ka ng panyo, pupunas-punas ka doon sa ribulto. Kung saan yung masakit, doon mo ipupunas-punas din. Saan ka na humihingi ngayon? Hindi ka na humihingi sa, dumayrek sa tagapaglikha. Doon ka na sa kahoy na inukit ng tao. Di ba? Sa bintana, ang daming picture doon. Di ba? Halos, di mo mabilang yung lahat ng mga estatwa, ribulto sa loob ng simbahan. Doon na nanalangin mga tao, sa sabit ng sempagita, doon na magkukrus, doon na manalangin. Doon na humihiling. Di ba? Sinabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yung pangalawang utos doon, huwag kayong gumawa ng mga larawang inanyuan, inukit ng kamay, maging sa ilalim ng tubig, sa ibabaw ng lupa, sa kalawagan, ako ang inyong Panginoon na mapapanibughuin. Naninibugho na siya. Kapag tayo ay dumalangin ng iba na hindi sa kanya, naninibugho siya. Kapag ka nagsisilos tayo kapatid, naninibugho, anong naramdaman natin? Masaya ba tayo o galit tayo? Galit. Halimbawa, yung girlfriend mo, may kasamang iba, sweet na sweet. Di ba? Naninibugho ka, nagsisilos ka, asawa mo, may kasamang iba, magagalit ka. Ganon din ang Panginoon lumikha sa atin. Siya ang lumikha sa atin, nagbigay ng buhay sa atin, babawi ng buhay sa atin, pero pagdating sa pagsamba, nandun na yung tao nagkukumahog sa pagsamba sa mga inungkit ng kamay. Diba? Mga ribulto, imahin. So magagalit ang Diyos mga kapatid. Kaya yung pagsamba ng mga nilikhang bagay kapatid, maling pagsamba yan. Kaya itong Islam kapatid, ibinabalik lang tayo sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Ang lumikha sa atin. Ngayon, kapag tayo ay nagbalik loob sa tagapaglikha, yumakap tayo sa Islam, pagsamba sa nag-iisang Diyos, hindi tayo nagpapalit ng relihiyon. Kasi maraming nag-akala, kapag ang isang dating Kristiyano, tulad ko, nag-Muslim ako, sabi ng mga kasamahan ko sa trabaho, bakit ka nagpalit ng relihiyon? Bakit ka nagpabinyag? Ito hindi tamang katawagan mga kapatid. Sa isang dating Kristiyano na yumakap sa Islam tulad ko, maging kayo, insyaAllah. Ano ang tamang katawagan? Pagsuko. Ha? Pagsuko. Balik Islam. Bakit kapatid? Bakit tinawag ng balik Islam? Yung dating Kristiyano tulad ko, maging kayo, inshallah, yumakap kayo sa Islam. Bakit tinatawag ng balik Islam? Anong rason dito? Ha? Pagsamba, pagbalik sa loob sa tunay na Diyos. Balik loob. Mayroong dalawang dahilan sa atin sa Pilipinas kung bakit tinatawag na balik Islam tayo. Una, bumalik lang tayo sa Islam dahil ang Islam ang siyang relihiyon ng ating mga ninuno bago pa dumating yung mga Kastila na may dala ng Kristyanismo. Oh, dumating si Magellan sa Cebu, sa Mactan Cebu. Sino ang hari ng Mactan Cebu sa panahon na yun? Lapu-Lapu. Dato Lapu-Lapu, Muslim siya. Leader na siya. Titawag na Dato, leader siya sa mga Muslim. Diba? Dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa Maynila. Sino ang hari ng Maynila? Merong regalo. Sulaiman. Raha Sulaiman. Masya Allah, brother. Raha Sulaiman, leader ng Maynila. Muslim din. Di ba? Sa Tondo, Raha Lakandula. Muslim. Sa Malabon, si Raha Humabon. Muslim. Sa Valenzuela, Raha Valenzuela. Muslim. Napakarami pang mga dato. Dato Sumakwil, Dato Paduhinog. Mga Muslim yan, mga leader yan. Dato Dumangsul, Dato Ubay, Dato Puti. Saan natin nakilala si Dato Puti ngayon? Tuwing paksiw na lang. Di ba? Si Dato Puti, siya yung leader ng mga dato. Kasi siya yung bihasa sa paglalakbay sa karagatan. Itong mga dato, mga kapatid, mga Raha, Muslim sila. Kasi ang nagdala ng Kristyanismo sa bansa natin, mga Spanish lamang. Kastila, di ba? O, dumating sila, nangaral ba sila ng Kristyanismo, Katoliko? Hindi. Ang dala nila, kanyon. Mahabang baril. Espada, lahat ng mga Muslim doon, pinagpapatay nila. Ayaw nyo mag-Kristiyano, ayaw nyo maniwala na tatlo ang Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Santo, papatayin namin kayo. Ganon sila katindi mga kapatid.
yung hawak-hawak natin na relihiyong Katoliko, sila yung nang api sa ating mga ninuno at hawak pa natin yung relihiyon nila. Sila yung nagdala ng Katolisismo eh. So, kaya bumalik tayo sa Islam kasi ito yung relihiyon ng ating mga ninuno. Ang tanong, anong pangalan ng bansa natin nung hindi pa dumating yung mga Kastila? Kasi yung... Maharlika. Sinong sumagot? Brother. Maharlika. Nagiging Philippines ng bansa ating kapatid kasi pinangalan ni Hari ng Espanya na si King Philip. Nung nasakop ang Luzon at Luzon, Visayas, hindi ang Mindanao, pinalitan na nila yung Maharlika, ipinangalan ng Hari ng Espanya na si King Philip. Kaya yung bansa natin nagiging Philippines. Pilipinas. Pero Maharlika ang pangalan ng bansa natin. Di ba sabi ni Duterte, gusto na ibalik yung Maharlika na pangalan ng bansa natin? Kasi alam nila na ang history ng ating bansa ay Maharlika ang pangalan niya. Bago dumating yung mga Kastilang nakop sa atin. Oh. Pangalawang dahilan kapatid, bakit tinatawag na balik Islam ang isang dating Kristiyano na yumakap sa Islam? Dahil, bago ko sagutin yan, tanungin ko muna kayo. Sino dito pinanganak na Kristiyano? Taas ang kamay. Pinanganak na Kristiyano. Okay, halos lahat kayo. Pero mga mahal na kababayan kapatid, yan ay ayon lamang sa inyong pag-aakala. Ang katotohanan po, wala ni isa sa atin dito na pinanganak na Kristiyano. Bagkus, lahat po tayo, nung pinanganak sa ating nanay, Muslim na po tayo. Anong patunay? Sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ibig sabihin nito mga mahal na kababayan, sabi ni Prophet Muhammad, ang huling propeta, lahat ng sanggol na bagong silang, bagong panganak, ay isinilang sa kalagayang fitrah. Ano yung fitrah? Ito yung Islam kapatid, na relihiyon. Na likas na ang tao, ang sanggol na lumabas sa sinapupunan ng kanyang nanay, na likas na may paniniwala na mayroon lamang iisang Diyos. Likas siya na isinilang sa kanyang nanay na siya ay sumunod, sumuko, tumalima sa kalooban ng Diyos. At yun ang kahulugan ng Muslim. Yung taong sumuko sa kalooban ng Diyos, Muslim yan. Yung bata na lumabas sa sinapupunan ng kanyang nanay, Muslim na siya dahil sumuko siya sa kalooban ng Diyos. At naniniwala siya, likas na may isa lang ang Diyos. Lamang nung pinanganak tayo sa nanay natin, may isip na ba tayo nun? Makapagreklamo ba tayo sa ating nanay kung anong gagawin nila? Wala tayong gamuang doon. So dahil dito, sinamantala ng ating magulang. Ano ibig sabihin sinamantala? Sabi ni Propeta Muhammad, para meron tayong katabihan, sabi niya, fa'abawahu yuhawidani o yunasirani o yumajizani. Ano ibig sabihin doon? Sabi ni mahal na Propeta Muhammad, sumakanya kaya kapayapaan, sabi niya, ang mga magulang lamang ng sanggol o yung mga taong nakapaligid sa sanggol ang siyang naging dahilan kung bakit siya nagiging Kristiyano. Oh? Bakit? Tanong ko sa inyo mga kapatid, kapag ang mag-asawa ay Katoliko, anong pinaghahandaan sa sanggol? Binyak. Tama. Ang tanong dito, bakit bibinyagan ang sanggol? Ano ang kanilang purpose dito? Para tanggapin ang Panginoon. Sino pang iba sa sagot? Hinahanap ko yung tumpak na sagot. Pagiging Kristiyano. Ha? Pagiging? Kristiyano. Masya Allah. Pagiging Kristiyano. Brother. Tumpak kapatid. Narinig niyo ba ang pari? Paano bigyan ng binyag? Matrimonyo na binyag? Di ba ang pari, bubuhusan niya ng ulo ng bata? Pagkatapos sasabihin ng pari, kukuha siyang tubig ng hulubot, ikukrus sa ulo ng bata, sasabihin ng pari, bibinyagan kita sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. At simula sa oras na ito, ikaw ay isang ganap na Kristiyano. Ibig sabihin, hindi ka Kristiyano pinanganak, nagiging ganap ka lang pagkatapos ng binyag. Di ba? Kasi kung Kristiyano ka pinanganak, marapat mo pang sabihin na pare, simula sa oras na ito, ikaw ay isang ganap na Kristiyano. Kaya mga kapatid, ano ka kanina nung hindi ka pa bininyagan? Ikaw ay Muslim na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ikaw ay Muslim dahil ikaw ay likas na naniwala na isa lang ang Diyos. Ngayon, kailan tayo nawala sa pagiging Muslim? Kailan tayo nawala sa Islam? Nung nagkamalay tayo, pagkatapos ng binyagan, nagkamalay tayo, ituturo na sa atin ng pari ng ating mga magulang na meron ng tatlong Diyos. Na ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo.
Tatlo na ang Diyos ituturo sa atin. Ano ba? Doon tayo nawala sa Islam, mga kapatid. Kaya, kailangan natin magbalik Islam. Una, balikan ko, dahil yung Islam ang siyang mga ninuno natin, Islam ang kanilang relihiyon. Pangalawa, Islam yung ating pananampalataya. Muslim tayo nung pinanganak tayo sa ating mahal na nanay. So yun dahilan kung bakit balik Islam ang tawag sa isang dating Kristyano na yumakap sa Islam. Mga kapatid, sa Islam, ang pagpasok sa Islam ay walang maraming seremonya. Hindi ka ilulublob sa tubig, hindi ka wiwisikan, hindi ka na maghanap ng ninong-ninang. Anong kailangan natin? Ang covenant, yung kasunduan between you and your Creator na wala kang sasambahin kundi siya lamang. Manumpa ka lang. Sa Arabic tinatawag na shahada. Manumpa ka sa tagapaglikha mo na siya ang sasambahin mo at wala nang iba pa. Ngayon, kapag araw ng paghuhukom, sinamba mo ang tagapaglikha ng langit at lupa sa iyo, tatanggihan ka ba niya ipasok sa paraiso? Hindi, kasi bakit? Tapat ka sa kanya. Sumamba ka sa kanya, hindi ka sumamba sa mga nikang bagay. Kaya ang paraiso naghihintay sa iyo. Kaya, yun kapatid, sasaksi lang tayo na wala tayong sasambahin na Diyos, kundi ang Allah, ang tagapaglikha. Yun lang gagawin natin. Meron bang bayaran? Wala. Meron bang ninong-ninang? Wala. Meron bang pakimkim? Wala. At sasaksi tayo na si Muhammad at si Jesucristo, ano sila mga kapatid? Anong katangian nila? Propeta, sugo, mensahero ng nag-iisang Diyos. At pagkatapos nun, bigkasin nyo sa Arabic, yun ay ganap na kayo na isang Muslim. Ang ibig sabihin ng Muslim, yung taong sumuko sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Propeta Muhammad, walang makakapasok sa paraiso maliban na kayo ay sasamba sa nag-iisang Diyos, sa Allah. Sabi niya, man qala la ilaha illallah kallisan min kalbihi dakal al-jannah. Sabi ni Prophet Muhammad, sinuman ang sumaksi, tao sa puso, binigkas na kanyang dila na walang ibang Diyos na marapat sambahin, kundi ang tagapaglikha na si Allah, papasok sa paraiso. Allahu Akbar. Sinabi niya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Sino man daw ang inabutan ng kamatayan at nalalaman niya na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah, sa paraiso sa mapupunta. Subalit, sabi ni Prophet Muhammad, wa man kana, ano sabi niya? At sino man ang sumamba, no? Sa ibang mga Diyos-Diyusan, maliban sa Allah, namatay siya, dakal an-nar, papasok siya sa impyerno. So yun mga kapatid ko, ang aming mensahe kapatid, mahal namin kayo. Hindi kami nag-aanya sa inyo na para kayo ay mapapahamak, hindi. Nag-aanyaya kami sa inyo para kayo ay magmana ng buhay na walang hanggan, para kayo makapasok sa paraiso, magsama-sama tayo sa paraiso, hindi lang dito. Sama-sama tayong sumamba sa nag-iisang Diyos, ang tagapaglikha. Nang huwag tayong magtambal sa Kanya, sambahin natin Siya, maniwala tayo sa lahat ng propeta, yun yung kaligtasan kapatid. Yun ang itinuturo ni Kristo sa Biblia, sabi niya, upang magkamit kayo ng buhay na walang hanggan, sabi ni Jesus Christ, John 17:3, sabi niya, kilalanin niyo lamang ang tunay na nag-iisang Diyos. Sambahin niyo lamang ang nag-iisang Diyos, yun ang buhay na walang hanggan. At ako si Kristo na isinugo. Meaning propeta, mensahero lamang siya. Yun ang paniniwala natin sa Kanya. Nilalagay lang natin si Jesus Christ sa tama niyang kalagayan bilang isang dakilang mensahero, sugo at propeta ng Panginoong Allah. So yun mga kapatid, sino ang gustong magtanong sa inyo bago ko tayo magtapos? Meron ba? May tanong kayo, paglilinaw lang. Gusto ko rin malaman yung side ninyo, no? Para magiging